Welcome back mga kaalam. Ang makasaysayang kwento ng Israel ay hindi lamang dahil sa reliyosong kabanata nito. May malaking usapin din kung bakit nabuo at naging isang ganap na bansa ang Israel. Paano nga ba nabuo ang Israel? Ano ba ang dating kwento ng bansang ito? Isang malayang lugar ba ito at pinaninirahan ng mga Israelites na siyang nababasa natin sa mga Biblia at mga libro na may koneksyon sa reliyon? Bago naging ganap na Israel ang tawag sa bansa nila, napakaraming tawag sa lugar na ito. May iba na tumatawag dito ng Samaria, ang iba ay Judea, Canaan, Judea, Yehud, Syria, Palestina at Southern Syria. Pero nang matapos na ang unang digmang pandaigdigan noong 1918 at natapos na rin ang pamumuno ng Ottoman Empire, ang Great Britain na ang kumontrol sa lugar at tinawag itong Palestine. Kinilala ang Palestine dahil sa Balfour Declaration, isang public declaration ng British government na nagsasabing ang lugar ay ang permanenteng tahanan ng mga Hudyo o Jews. Ngunit noon pa man ay hindi talaga nagkakasundo ang mga Hudyo at mga Muslim. Pareho ang intensyon ng bawat hukbo, ang gawing permanenteng tirahan ng kani-kanilang lahi. Sa umpisa ay nasa 11% lamang ang populasyon ng mga Hudyo sa Palestine. Tumaas lamang ang kanilang bilang simula nang makita nila ang panganib sa mga kamay ng mga Nazi. Dahil tumutulong ang mga Hudyo noong sakupin ng Britanya ang Palestina noong 1917, pinahintulutan nila ang paglipat ng Jewish Legion o mga Zionista sa Palestine. Sa pangambang madisgrasya sila ng mga Nazis noong panahon ng giyera, niyakap nila ang Zionism para makapirmi sa Palestine. Gumawa sila ng kanilang mga tirahan at mga settlement. Ang paniniwalang Zionism ang rason kung bakit sa Israel bumalik ang mga Jews. Ang Zionists na naniniwalang karapatan ng mga Hudyo ang magkaroon ng kanilang sariling estado sa lugar na pinanggalingan ng kanilang mga ninuno. Ang nagpasimula sa grupong ito ay si Theodore Herzl, isang Australian Jewish journalist. Nakita niya ang mga pagmamalupit na pinagdaanan ng mga Hudyo sa Europe at naniniwala siyang hindi mabubuhay ang kanyang mga kalahi maliban na lamang kung magkakaroon sila ng kanilang sariling bansa. Ito ang naging simula ng kanilang pakikibaka hanggang naging isang international movement na ito na nagsimula noong 1896. Pero nang maitayo na ang kani-kanilang teritoryo ay lumabas naman ang mga pagkakaiba ng kanilang mga ideya sa klase ng gobyerno na nararapat sa kanila. Nagkaroon ng dalawang sektor ang mga Zionist kung saan magkaiba ang mga pananaw. Ang mga Zionist na makakaliwa ay pumayag na ipamigay ang mga lupaing kinokontrol ng mga Jews para magkaroon ng kapayapaan. Mas gusto nilang makialam ang gobyerno sa ekonomiya at higit sa lahat ay naghahanap sila ng gobyerno nga nakabase sa batas at hindi sa relihiyon. Ang mga nasa kanan naman na siyang namamahala ngayon ay hindi komporme sa pamimigay ng mga teritoryo sa mga Arabo para sa kapayapaan. Alam nilang hindi magiging kontento ang mga Palestinians sa inaabot sa kanila. Hindi rin sila naniniwala na kailangan mangialam ang gobyerno sa ekonomiya kung hindi kailangan ng pagkukusa ang mga tao. Naniniwala din sila na mas maigi ang pag-isahin ang relihiyon at ang politika. Mas marami ang sumusunod at naniniwala sa mga nasa kanan sa ngayon. Pero dahil nakapagdesisyon na ang Britanya na tanggapin ang mga Hudyo sa lupain, nagpatuloy ang paglipat ng mga ito. Hanggang sumapit ang 1930 at ay kalamang grupo ng mga Hudyo ay dumating sa bansa. Naghimagsik ang mga Arabo at pinigilan ang pagtanggap ng dagdag na mga Hudyo. Pero nanindigan ng Britanya at nagbigay ng kanilang mga alituntunin. Hindi kinatutuwa ng mga Arabo ang mga pagbabago dahil malaki ang kanilang pagtutol sa imigrasyon ng mga Hudyo sa kanilang tinitirhan. Kaya humantong sa rayot na umabot sa pagkakabuo ng mga militya na naging sanhi ng mas magulo pang sitwasyon. Ang mga Arabo naman na sa Palestine ay sumalungat at nakipaglaban sa mga miyembro ng Zionist movement at sumiklab na naman ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang grupo. Dahil dito nabuo ang Arab Nationalist. Para matigil na ang permanenteng digmaan ay pumagitna na ang United Nations at naghanap sila ng solusyon sa problema. Noong 1947 ay napagdesisyonan na hatiin na lamang ang lugar sa dalawa para magkaroon ng kanya-kanyang teritoryo ang bawat lahi. Tinanggap ng mga Jews ang desisyong ito pero hindi ito kinatuwa ng mga Arabo. Iba ang kanilang pagkakaintindi sa pagkakahati ng lupain. Lalo't ikinagalit ng mga Arabo ang ginawang ito ng UN kaya ang mga kaalyansa nitong mga bansa ay sumalakay. Tumagal ng mahigit isang taon ang giyera sa pagitan ng Israel at ng mga bansang Jordan, Iraq, Lebanon, Egypt at Syria.
Para sa mga Arabo, ang pahayag ng UN ay isa na namang plano ng mga Hudyo para itulak sila paalis sa lupang sa kanilang lahi talaga nararapat mapunta. Kaya nagpatuloy ang kaguluhan. Kaalam tulad ng pinangako ko para matanggap ang 20,000 free ebooks na makakatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group. Pero hindi rin ito naging matagalan kahit mga maliliit na mga gusot ay palalakihin talaga ang mga Palestinian na ang humahawak sa mga West Bank at sa Gaza. Pero maliban dito ay ninais pa ng Egypt na sakupin ang daanan ng Suez Canal. Napaka-importante nitong lagusan. Ito ang nagkokonekta sa Mediterranean Sea at Red Sea. Nagkaroon na naman ng isang digmaan noong 1956 dahil dito. Pero sa pagkakataong ito ay nasa likuran na ng Israel ang Britain at France nang salakay nila ang peninsula ng Sinai. Natalo ng Egypt at nabawi nila ang Suez Canal mula sa lider ng kalabang bansa na si Gamal Abdel Nasser. Simula lamang iyon ang sunod-sunod na kaguluhan matapos nilang matalo ang Egypt ay kasunod namang sinalakay ng Israel ang Jordan at Syria. Nanalo sila laban sa dalawang bansa sa loob ng 6 na araw lamang at sinakop na nila ang mga bansang ito. Pero hindi pa rin nagtapos dito ang sigalot dahil matapos mabawi ng Israel ang kontrol sa Gaza Strip, Sinai Peninsula, West Bank at Golan Heights, sinubukan muli ng Egypt at Syria na makipaglaban. Naglunsad sila ng airstrike at itinaon pa nila ito sa banal na araw ng Yom Kippur. Naging mas malaking digmaan ito at tumagal ng higit sa 2 linggo hanggang pumagitna na naman ng United Nations. Ginawa nila ng isang regulasyon para matigil na sana ang kaguluhan at matanggap na ng bawat panig ang mga pagbabago. Ngunit ang pakay lamang talaga ng Egypt ay ang pagbawi ng mga teritoryo na nasa kanilang mga pangalan. Ngunit hindi ganito ang naging pinal na desisyon. Nakuha na ng Israel ang kontrol ng West Bank, ang silangang Jerusalem, ang Gaza Strip at Golan Heights at maging ang Sinai Peninsula. Kaya patunay na nasa kamay nila ang halos kabuuan ng bansa. Pero para mabigyan lamang ng kapayapaan ang lugar at mapanatili ang kasunduang kapayapaan ay binalik muli sa Egypt ang Sinai Peninsula. Samantala nagtatag na nga mga tirahan ang mga mamayang Israel sa mga teritoryo na kanilang nasakop. Ang Golan Heights at ang East Jerusalem ay sumusunod sa batas sibilyan ng Israel. Malayang nakatira dito ng permanente ang mga residente ng mga Hudyo at bukas ito sa sinaunang gustong mag-apply ng pagiging mamamayan ng bansa. Ang Gaza Strip naman ay pwedeng matirhan ng mga taga-Israel at nananatili itong independent pero ang himpapawid at karagatan nito ay kontrolado ng Israel. Pinayagan ng UN Security Council ang desisyon ng Israel na maglagay ng harang sa mga lugar na kanilang nasakop sa panahon ng digmaan. Dahil hindi nasunod ang demarcation line na unang ginawa noong 1947, dito itinayo ang West Bank Wall at West Bank Fence bilang harang. Nabuo ito noong 2004 para markahan ang teritoryo ng naitayong bansa ng Israel. Importante ang pagkakaroon ng mga harang na ito dahil sa sagradong paniniwala ng mga Hudyo. May mga ipinagbabawal bago makapasok sa sagradong Temple Mount, ang kinukonsiderang pagkasagradong lugar ng Kristyanismo, Islam at Judaism. Para makapagdasal at makapagsamba ang mga tao ay ginawa ang mga pader para dito na lamang nila gawin ang kanilang ritual at pagdasal. Matatag na bansa na ang Israel sa kabila ng pagkakahati nito. Halos lahat ng mga negosasyon na namamagitan sa magkahating parte ay pinapagitnaan at binabase sa United Nations Security Council. Sa kabila ng pagkilala ng pagiging malayang bansa, patuloy pa rin ang sigalot at digmaan sa pagitan ng mga Arabong bansa at ng Israel. Pero nananatiling lugar para sa mga Hudyo ang Israel mula sa pagkakabuo nito. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Gusto mo bang pumunta sa Israel? At gusto mo rin bang matulad ang Pilipinas sa Israel na mayaman? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos. Siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.